bago mag-file ng impeachment, aaraw-arawin nila si VP Sara. Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero, hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari, hindi na sila magpapaloko sa mga Tama. ganitong style. Nasubukan na ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino, tapos ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So alam na nila eh kung sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So hindi dito makakaapekto doon sa mga sumusuportan kay VP Sara. Ito nga ang pag-uusapan natin ngayon mga reaction update PJ. Nagsalita ho kasi si Attorney Panelo Jr. na totoo naman ho mga ka-update na itong ang sumusuporta sa ating VP Sara hindi na ho apektado sa ginagawang i-impeach kay VP Sara kasi nga ho kahit na ulit-ulitin ho nilang i-impeach si VP Sara wala na ho yan. Kumbaga nakikipaglaro lang ho sila. Nagsasayang lang ho sila ng pera. Bakit to? Kahit sabihin mo, tanungin mo yung taong bayan, yung mga ordinaryong Pilipino, kung sino yung totoo nagtatrabaho at sino yung gumagawa ng katarantaduhan dyan sa gobyerno. Tanungin niyo ho sila mga ka-update kung sino nga ba talaga ang gusto nilang mamuno dito sa ating bansa, kung si Bobong Marcos Jr. ba o si VP Sara, dahil alam naman ho natin mga ka-update, itong si Marcos Jr., lahat ho ng pagpapasiklab niya, pagbibida-bida na alam nyo na, kahit na sinasabing walang kinalaman ang Malacanang sa impeachment ni VP Sara, imposibleng walang alam si Marcos Jr. dahil mismong siya, inappoint niya si Boeing Remula. Kahit na walang jurisdiction ito si Boeing Remula kay VP Sara dahil mga ka-update baka nakakalimutan din ni Bonjing Remula na isa rin ho siyang impeachable officer. Pwede rin ho yang ma-impeach. Nagkabutuhan na ho dyan sa Supreme Court na ayaw ho nilang ma-impeach si VP Sara. Dahil gustong-gusto talaga nitong gobyerno ni Marcos Jr. pabagsakin lamang, patanggalin yung mga Duterte sa kanilang pwesto para yung pagnanakaw ho nila, yung paggamit ho nila ng mga Coca-Cola, yung pagiging addictus benedictus ho nila, magtuloy-tuloy. Yung mga Duterte lang ho kasi ang tumitira o bumabanat sa kanila. Kayang-kaya ho silang pabagsakin ng mga Duterte. Kaya yan na lamang ho yung takot nila mapatanggal sa pwesto si VP Sara. Hindi lang naman itong si VP Sara itong pag-uusapan natin mga ka-update. Kasi ito ho, si Idol Robin, Senator. Ayan mga ka-update, nagsalita rin ho kasi siya. Ayan, sa nangyayari nga ngayon, alam naman ho natin yung mga ICC judges kinakarma na. Bakit ho kinakarma? Nangapris na ho yung mga kanilang bank accounts, kanilang ari-arian, pati ho ang kanilang mga pamilya, nadamay ho sa kababalaghan, katarantaduhang ginagawa nila. Bakit ho nangyayari yan mga ka-update? Isa lang ho, hinimok ho nila si Vladimir Putin na ginagawan ho nila ng arrest warrant. Gusto ho nilang makulong si Vladimir Putin. Sino po ba si Vladimir Putin mga ka-update? Ito ho yung presidente ng Russia. Ngayon mga ka-update, nagkamali ho sila ng binangga. Nagkamali ho ng binangga itong ICC dahil akala ho nila itong Russia, yung gobyerno ng Russia, ipagkakanulo ang isang presidente. Hindi naman ho yan katulad ng Pilipinas na mayroong weak leader. Hindi naman po kamukha ng Pilipinas yan na may gobyernong, alam niyo na, walang kwenta. Diretsahan lang ho tayo. Tignan niyo yung ginawa kay Tatay Digong. Wala hong arrest warrant si Tatay Digong. 2019 mga kabdik, kumalas na si Tatay Digong sa ICC. Pero ano hong ginawa nila? Dinala ho nila dun. Sa pilitan hong dinala para pagtakpan itong kaso ni Lisa Araneta. Ano ho ba yung kaso niya mga kabdik? Diyan ho kasi na ano ho yan na-detain sa Amerika. Na-detain ho yan dahil kay Tantoko, yung nasobrahan kakagamit. Na-overdose mga kabdik na maalam, sumakabilang buhay ho. Yan ho yung pinagtatakpan nila kaya dinala nila si Tatay Digong sa ICC. Pero ngayon mga kabdik bilog ho talaga ang mundo. Magaling ho yung Diyos. Magaling ho yung Diyos. Dahil mga kabdik, yung mga judges dyan, unti-unti na ho sila. Unti na ho silang bumabagsak, na-freeze na ho yung mga pera nila, yung mga cards, yung mga bank accounts. Anong kasunod niyan? Maa-aresto na ho sila sa Russia. Dapat mga ka-update kung dahil nandyan na rin ho tayo sa ICC, itong Russia, pakialaman niya na itong gobyerno natin. Total ganyan naman yung gusto ni Bobong Marcos Jr. Total ganyan naman ho yung gusto nila. Diba? Tignan ho natin mga kabit, nakikita na ho natin na
yung panalangin ng milyon-milyong Pilipinong makauwi si Tatay Digong, malapit na hong matupad yan. Malapit na hong matupad dahil kinakarma yung mga hinayupak na tumatanggap ng mali-maleta kay Bobong Marcos Jr. at kay Martin Luther King. Mga kabig, basahin ho natin itong naging pahayag ni Idol Senator Robin Padilla patungkol nga sa pagditing kay Tatay Digong o pag-aresto ng sapilitan, pagkanulo sa ICC. Ayan mga kabig, basahin na ho natin. Nakakatakot kapag ang nag-iisang Diyos na ang gumanti sa mapagmataas, makapangyarihan at walang puso. Day of reckoning, you are crucifying an 8 years old man. You denied him the house arrest that the Filipinos are demanding. Totoo naman ho yan mga kapdit Bakit to kahit house arrest na lang? Nakakalimutan ho natin mga kapdit. Isa pong 8 years old na si Tatay Digong. Mahina na ho yung katawan, mahina na yung resistensya. Tapos marami pa hong iniinom na gamot. Pero dahil nga walang kwenta yung gobyernong meron tayo ngayon, gagawin ho nila ang lahat para ho matanggal si Tatay Digong sa ating bansa. May sarili din ho tayong jurisdiction. Pwede ho tayong makipagtalo dyan sa Supreme Court. Pero noong araw na yun, hindi ho nagsasalita yung Korte Suprema natin. Tahimik ho sila. Tahimik ho sila mga kabdit. Diba? Ayun o, tuloy ho natin. Those are prayers stained with tears, asking for justice from the Lord the Creator. Judges and prosecutor at the International Criminal Court have been cut off by banks, credit card, companies, and tech giant like Amazon. Sobrang hirap na ho ng sitwasyon ngayon neto mga ICC judges sa kinakaharap po nila. Ganyan ho kakapangyarihan etong Russia. Na-cut off, na-preso yung kanilang mga bank accounts, credit cards. Kaya mga kabdita, nakikita natin na gumagalaw, gising, buhay ang Diyos natin. Totoo ho siyang kumikilos yung mga panalangin ho natin mga kabdit. Unti-unti na hong natutupad. Makauwi lamang ho si Tatay Digong. Makulong lang si Marcos Jr., si Lisa Araneta, si Charis ng House of the Representatives, at si Martin Luther King. Mga kabdit, solve na ho yung Pasko natin. Yun lang ho yung pinakagustong-gustong nating mangyari. Diba? Mga kabdit, pakinggan na rin ho natin itong mga laban sa impeachment ni VP Sara dahil na kahit ano nga hong ulit-ulitin nila, wala na ho yung sigaw ng taong bayan. Si Marcos mag-resign, makulong sa kulungan. Diba? Si VP Sara hindi na ho yan mga kabdit. Wala na hong mai-impeach pa dyan. Kahit na sira-siraan ho nila itong si VP Sara dyan sa mga media outlets na binabayaran ho nila, wala na ho. Alam ng taong bayan kung sino yung totoo nagsiservisyo at nagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reactan ho tayo, magsabay-sabay tayo mag-react. Reaksyon na natin ho itong naging pahayag ni Attorney Junior Panelo. Mga ka-update reactan na ho tayo. Rodrigo Duterte po, nakikita nyo po ba? Kasi ang nag-aakusa din doon is si dating Senador Trillanes. So nakikita nyo po ba na same script yung kanilang ginamit din po rito this time sa kanyang anak? Oo, mukhang gano'n na nga. Which medyo katakatakan din kasi alam kinakapana noon, di ba? Ngayon. Pero yung grupong yan, ganyan talaga sila maglaro. Yung kahit kay Justice Corona pa noon, ang nangyari doon is pinalabas nila na malalaki yung mga deposito or yung mga laman ng bank accounts ni Justice Corona, pero ang totoo doon, ang ginawa nila doon is yung pagpasok at paglabas ng pera sa bank account ni Justice Corona, inad nila lahat. Yung labas at pasok, inad nila lahat. Instead na pag pumasok, mababawasan paglalabas, ginawa nila, inad nila lahat. Kaya lumobo tuloy yung amounts. Kaya nagmukha tuloy na may tinatago si Justice Corona or may ninakaw siya o anuman. Tapos yun, ganun din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kahit ata kay Vice President Binay noon, ganyan din ang ginawa nila. So, baka kaya, kasi trademark nila yan kaya nila sinusubukan ulit. Baka sakaling gumana this time. And if ever po na gumalaw dito, umaksyon ang ombudsman po,
kumbaga magdudulot ba ito ng crisis po, lalo na sa legal system po natin? Hindi naman kasi I'm sure kung kunyari kung hindi sinunod ni Ombudsman Remulla yung prevailing jurisprudence on inspections of bank accounts of the Ombudsman na sinasabing kailangan may kaso muna. Hindi pwedeng preliminary investigation lamang sa Ombudsman, kundi actual case filed in court bago makapag-utos yung Ombudsman na magbukas ng bank accounts. I'm sure yung mga abogado ni VP Sara tatakbo yan sa Supreme at pigilan itong paglabag sa batas na to. Opo. Sa nakikita nyo po ba, meron kayong nakikita bang double standard sa pag-appreciate po, lalo na sa ating gobyerno, lalo na sa mga kritiko ng dating administrasyon, doon sa pag-appreciate sa pahayag ni Madriaga naman at nitong si dating congressman Zaldico po, attorney, kasi kapwa sila naglahad ng may mga revelasyon dito sa panig po ni Congressman Zaldico. Meron siyang mga ipinapakitang mga resibo, and in fact siya rin po yung pinuno dito po sa talagang nangangalaga sa pera ng taong bayan or nangangasiwa or nangunguna sa pagbabudget po, no? And kaibahan naman siguro dito kay Madriaga, meron siyang sinumpaang salaysay na yun naman yung hinihingi dito kay Congressman Zaldico. Pero yung pag-appreciate kung yung ano yung binibigyan ng bigat ngayon, nahahype ngayon po itong dalawa po, attorney, ano po sa pananaw nyo po? Wala pa naman ata kasing wala pang ina-appreciate or hindi pa actually tinitignan yung mga alegasyon ni Zaldico kasi nga Facebook video lang siya, hindi siya affidavit. Ito namang kay Madriaga, affidavit siya pero hindi pa naman ata siya fina-file kung saan. Kumbaga, press release pa lang ito. Pasabog. Yung nakakatawa ho dyan, mga ka-update, na kahit na may patunay na ito si Zaldico, kahit na may resibo na ito si Zaldico dahil nga magnanakaw ho yung kalaban ni Zaldico, mga ka-update, hindi ho siya paniniwalaan. Hindi siya paniniwalaan. Ito naman si Madriaga, hindi ho natin alam kung saan nila hinila itong taong ito at sinapalan ng malaking pera para siraan si BP. Tapos itong sila De Lima, yung mga magnanakaw din dyan sa House of the Representatives, mga ka-update. Bilib na bilib ho sila kay Madriaga na dapat daw tutukan itong affidavit, tutukan daw ito sa Madriaga at bigyan daw ng aksyon. Ganyan ho kakakapal yung mga pagmumukha ng mga magnanakaw dyan sa House of the Representatives. Diba? Tututukan si Madriaga na hindi mo nga alam kung saan galing. Tapos itong si Zaldico kung kasabwat ho nila nung nagnanakaw pa sila dyan, nung nagpapadala pa silang bilyong-bilyong maleta, hindi ho nila pinaniniwalaan. AI, tapos ngayon pinapahanting na ho nila para mapatahimik si Zaldico. Ganyan ho kabobo itong administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Na pinuna din natin kasi napaka-coincidental naman a few days before the plunder complaint, ilalabas itong affidavit ni Madriaga. So, in that context, ano naman, wala pang double standard. Yung mga mamamayan pa lang yung nag-weigh in dito sa dalawang allegation na to. Pero sa akin, may affidavit man o wala, dapat bigyan ng pansin yung sinasabi ni Zaldico kasi yun nga, merong dokumento. Merong paper trail naman yung sinasabi niya. Kaya dapat tignan ito ng mabuti ng gobyerno natin. Ang problema kasi maraming exposed sa administrasyong Marcos Jr. Karamihan nga nag-resign na. Kaya baka hindi suriin ng mabuti itong mga allegations ni Zaldico kasi baka kung sino pa ang tamaan, 'di ba? Baka mahanap nila yung ebidensyang nagtuturo dun sa mga tunay na responsable dito sa flood control and budget anomalies.
Opo, at kung babasahin naman natin yung mga komento ng mga kababayan po natin, napapansin na po nila na kapag antay sa government, yung mga revelasyon o yung mga aligasyon, talagang alam natin kung yung treatment nila dito. Pag laban naman sa mga Duterte, nahahype pa talaga po, attorney. Totoo yan. Pero may kita mo kung talaga yung nagsasabi ng totoo kasi kahit pilit nila dina-downplay or sinisiraan nila yung credibility niya, lahat ng pinangalanan niya maliban na lang kay Speaker Romualdez, kay former Speaker Romualdez at kay Pangulong Marcos Jr. nag-resign na or pinag-resign. 'Di ba? So ibig sabihin kung hindi man 100% true yung sinasabi ni Zaldico laban sa kanila, mukhang may katotohanan kasi bakit naman ipagre-resign, 'di ba? Kung walang katotohanan yung sinasabi laban sa kanila, 'di ba? Na si Yusek Jojo Cadiz nag-resign, si E.S. Bersamin pinag-resign, si Secretary Pangandaman nag-resign din, si Yusek Olaivar. Hindi pa ho ba obvious yan yung mga dinadawit na pangalan netong si Zaldico, nangangatanggal na ho sa pwesto. Hindi natin alam kung tinanggal o nagre-resign ng kusa. Kasi nga ho, alam na ho nila madadawit ho sila. Alam na ho nilang kasama ho sila. Kasabot siya mga yan, sila Mina Pangandangan, sila Cadiz, lahat ho yan mga kabdit yung binanggit ni Zaldico. Alam na alam ho nila, dawit na ho sila, laglag na ho sila. Diba? Totoo ho yung mga pinagdadaldal ni Zaldico dyan. Na dapat iyaan talaga yung mga binanggit niyang pangalan, yung iniimbestigan, hindi yung kung sino-sino para matanggal si BP Sara sa pwesto, para ma-impeach na naman si BP Sara. Wala ho. Lahat ho ng mga pagdadaldal nila kay BP Sara, puro propaganda, pang panira lamang ho mga kabig. Paninira sa kanilang kapwa para matanggal nga yung mga Duterte. Para yung pagnanakaw ho nila, yung paggamit ho nila dyan sa kanilang, alam niyo na, kawanin ng gobyerno, mga kakabdite, magtuloy-tuloy. Tingnan nyo kung sino pinag-iinitan. Yung hindi nagnakaw ng bilyon at trilyon. Sino pinag-iinitan? Yung nagseservisyo sa mga Pilipino. Yung agad may action pag merong kalamidad. Pero si Marcos Jr. hindi niya pa ho alam kung may bagyo o may lindol. Yan po yung pinagkaiba niyan, mga ka-update. Si Yusek Adrian Bersamin. So ang dami na nila na umalis sa trabaho pagkatapos banggitin ni Zaldico yung mga pangalan nila dun sa Facebook videos niya. Po, attorney, yung decision po ng Korte Suprema ukol doon sa unang impeachment complaint, nabanggit doon yung mga grounds, no? Kumbaga nakita nila na palyado yung mismong paghahain. Now this time, meron pong naging statement na inirelease din itong si Vice President Sara Duterte sa ugo nga na muling bubuhayin by February. At nakikita niya yung timing kung saan ay parang same daw noong last filing ng impeachment na may bayarang nangyayari pero inform ito sa mga budget appropriation po, no? Well, in fact, noong nakalipas po na election or bago pa yung election, yung mismong kampanyahan pa, marami na pong mga nagpapaliwanag na mga kongresista kung bakit sila pumirma doon sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte na sinasabi nila kung hindi sila pipirma, wala silang budget, wala silang makukuhang budget appropriation, which is nabanggit nga sa recent na pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo po, hindi ito na-tackle din ng Korte Suprema sa grounds, no? Pero sa tingin nyo po, magiging palyado po ba yung isang impeachment pag sakaling totoo man itong mga nababanggit nga na kapalit ng pirma yung budget appropriation or hindi pinag-aralan talaga ng gusto ng pumirmang kongresista dahil nga merong kapalit, basta pirma na lang po siya, attorney? Oo naman, kasi crime yun, bribery yun, yung ginawa, yung bibigyan mo sila ng pera kapalit ng pirma sa impeachment. At saka, yun nga, ang Isa pa ho yan yung mga congressman, mga ka-update na dinadawit dyan kasi di umano 50 to 150 million pesos
yung ibinabayad ho sa nila para pumirma nga sa impeachment ni VP Sara. Panigurado at panigurado mga kabit, ilalantad din ho yan. Nino, ni Saldico, yun ho yung pinakahihintay nating exciting part mga kabit, pati ho yung pagdala nila kay Tatay Digong sa ICC. Ilalantad lahat ni Saldico yan. Si Saldico lamang ho yung may alas dito mga kabit, kaya takot na ito si Bobong Marcos Jr. na gustong-gusto na ho nilang patahimikin o mahuli si Saldico dahil si Saldico lamang ho ang may hawak ng alas. Sabi mo nga, sabi ng Supreme Court sa impeachment na kaso ni VP Sara, sabi nila, alam mo, yung impeachment complaint, kasama yan sa politika. Political process siya. Most of it is a political process. Pero kailangan, kahit political process siya, sumunod pa rin siya sa mga patakaran ng konstitusyon. So, kung hindi mo susuruin yung impeachment complaint, hindi mo bibigyan ng pagkakataon yung akusado na sumagot at ipagtanggol ang sarili niya at pipirma ka lang dahil nabayaran ka or para bigyan ng project yung distrito mo, malinaw na paglabag yun sa konstitusyon natin. Maliban sa criminal yun, bribery yun. Opo, may tuturing bang main conditioning itong mga nangyayari ngayon po bago pa man yung mismong impeachment attorney? Kasi kung maalala natin, nung una pang impeachment, parang may ganito din ng mga akusasyon na pinalutang muna bago yung mismong paghahain po ng impeachment. Kaya nga medyo nagkakagulo sila dahil ang dami pong mga impeachment complaint na kanila pong naisampa last time. Yeah, mukhang gano'n naman talagang modus operandi nila bago mag-file ng impeachment. Araw-arawin nila si VP Sara. Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero, hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari. Hindi na sila magpapaloko sa mga ganitong style. Nasubukan na ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino, tapos ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So alam na nila kung sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So hindi dito makakaapekto doon sa mga sumusuporta kay VP Sara. Opo, and tingin mo nakalimutan ng taong bayan itong issue po ng korupsyon na hindi lang bilyon, trilyong piso na po yung pinag-uusapan po dito. Isama na natin yung medyo hindi rin ma-reconcile pa na pagbabudget for 2026 lalo na po dito sa DPWH po, attorney. Hindi makakalimutan ng tao. Napakalaking issue nito. At lahat tayo kasi nagbabayad ng buwis eh. So lahat tayo meron tayong interest dito sa flood control. At syempre lahat tayo gumagamit ng kalsada, lahat tayo naapektuhan kapag umuulan. So tingin ko kahit hindi i-cover ng media itong mga investigasyon kuno sa flood control project, kada ulan maalala ng tao na merong malaking issue at wala pang nananagot. Wala pang big fish na nananagot. Opo. At ito ba'y patunay na insecure talaga po yung mga kalaban po ng mga Duterte? Ramdam nila na medyo mababa na yung kanilang image po pagdating po dito sa politika po, attorney, dahil po sa mga naging ganap kaya ganito kadesperado yung kanilang galawan? I think si Senator Trillanes na mismo nagsabi na kailangan, diretsahan niya lang sinabi na join forces ang Marcos supporters or Marcos allies with the Pinks, with the left, and with civil society para matalo ang mga Duterte sa 2028. So, gano'n na nga ang nangyayari. Since 2024 pa or baka even earlier than that nung sinimulan nila yung confidential fund issue kay VP Sara, ganun na yung ginagawa nila. Kasi alam nila, hindi nila matatalo si VP Sara sa patas na eleksyon.
Opo, huling topic ko lang po, attorney, balikan ko lang po yung naging desisyon po ng Korte Suprema doon sa PhilHealth fund, no. Ano po sa tingin nyo ang susunod pang dapat na hakbang? Kumbaga hanggang doon na lang ba nagtatapos na isole ang pera at meron pang debate kung restore ba, return o restore ang dapat gawin, attorney? Ayan, ata inaaral pa kung magpa-file ng motion for reconsideration ng gobyerno. Parang hindi ko sure kung tama ba yung nabasa ko na hindi na magpa-file ng motion for reconsideration ng gobyerno. Pero hindi pa final yan eh. Tapos dun sa usapin naman na return versus restore, tamang pag-usapan yan kasi nga saan manggagaling yung 60 billion? Baka naman ang panggagalingan yan buwis din ng tao, binayaran na namin yan with contributions sa PhilHealth. So parang doble ang bayad para sa 60 billion na ito. Pero hindi ko alam kung ikaw yung nag-interview sa akin last week. Ang sabi ko dito is dapat yung Supreme Court, merong ganitong question about return versus restore. Kasi higit na 1 taon inabot yung Supreme Court bago magdesisyon sa kasong ito. So ang sinasabi ko dito, sana kung mas mabilis lang yung action ng Supreme Court, di sana walang question na paano na yung 60 billion na gastos na. 'Di ba? Kasi nung nag-file yung ang pinakaunang grupo na nag-file ng kaso laban doon sa PhilHealth fund transfer is sila former Senator Coco Pimentel. Nag-file sila August 2024 pa. Tapos nung nag-file sila noong August 24, meron pang 2 tranche na natitira na ita-transfer sa gobyerno, isang 30 billion, isang 29 billion. So yung 30 billion, October 2024 yun nakaschedule na matransfer sa National Treasury natin. 29.9 billion naman sa November 2024. Pero anong nangyari? Yung Supreme Court, naglabas lang sila ng TRO pagkatapos na matransfer yung unang 30 billion. Kaya ang napigilan lang ng TRO na inisyu ng Supreme Court is itong 29.9 billion na third tranche, hindi siya nalipat sa gobyerno. So, sayang kasi kung umaksyon lang agad yung Supreme Court, di sana pati yung 30 billion hindi na nalipat. Tapos kahit man nalipat, kung umaksyon sila agad, di sana hindi nagastos yung pera. 'Di ba? So ngayon, meron tayong tanong, return ba o restore? Kasi ang tagal ng panahon na inabot bago sila nagdesisyon dito. Right. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa mga kababayan po natin na nanonood po sa mga oras na ito. Sabi nga ni VP Sara, maging mapanuri tayo, huwag tayong magpapaniwala sa mga paninira laban sa kanya at laban sa pamilyang Duterte kasi halatang-halata naman yung mga pakay ng mga to. Ayun nga ho mga ka-reaction update PH, maganda naman ho talaga ito naging mensahe ni VP Sara na hindi ho talaga anti-corruption yung mga, alam niyo na yung mga pinklawan, mga dilawan, mga kabit, mga kaliwa, kundi anti-Duterte lamang ho sila. Tayo naman mga ordinaryong Pilipino, maging mapanuri ho tayo kung sino ho talaga yung nagtatrabaho at sino ho talaga yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Ayan, nakikita na ho natin sa ating screen mga ka-update na ito na ang the next president of the Philippines. Di ba mga update? Kaya mga update, kung meron ho kayo naging opinion, reaction, lalong-lalo na ho sa, alam nyo na, sa naging mensahe din ni Senator Robin Padilla, magkomento ho kayo dyan sa ating comment section para ho ating pag-usapan. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.